Tol, nasa mukha ko siya. Nung teenager ako, ang dami kong experience na may physical contact talaga. Natutulog ako, pag dilat kong ganyan, kinakalmot niya ako. And tuwing birthday ko, nung teenager ako, meron talagang pagbati na medyo violente talaga. Ang mga spirits or ghost, kaya po talaga nilang manghawak. Kapag ano ng spirit na kayang maghawak, Opo. mas malakas na klase. Shucks, inawakan niya pa ako rin. Hinahatak niya ako. At sobrang lamig. Yung pagbukas po ba ng third eye po ninyo, ano po yung una po ninyong nakita? Puro anino, tapos nagkakaroon na ng itsura. Actually, negative entities. My gosh. Demonic entities. Hala ka, sino yun? This hearing is hereby called to order in 3, 2, 1. Ready na po ako. Nasaan na po si Boy? Boy! Oh, Ano nangyari sa'yo? Yung costume mo, ganda naman! ayaw, mahal nga bili ko dito eh. Mahal! Malamang pinaliit ka eh, pero hindi ka nalagyan ng salawan? Ha? Ano ba naman, Boy? Ano pinaliit? Pinagsasabi mo? Ang laki-laki niya sa... Ay! Grabe ka naman, Boy! Oy, teka lang. Ang OA nung reaction. Okay na yun, akala ko ikaw yun. Mas nagulat ka dito kaysa dito. Diyos ko po. Actually, nagwo-worry na nga ako. Paus pa din ako. Feeling kaya nangayayat akong ganito. Kaya nga naniwala ako kasi yung boses mo pasok dun sa tiyanak. Grabe ka. Grabe Ang ka sa... galing, no? Ginaya nila yung babying itsura mo. Ang galing, no? Ano po? Yari ka. Gagalit siya. Nagustuhan mo ba yung pakpak ko? Wow, sobrang effort naman talaga. Talagang hinati mo katawan mo. ROI na. Ang tawag dito sa Luko, mana ng glam. Glam na manananggal. In fairness, ha? Oo. Pero hanggang mamaya ka nakaganyan. Tsaka gumaganyan lang ako in character. Gumaganyan-ganyan. Yeah. Pwede ba yung ano, nakapatiwarik ka naman? Ano? Patiwarik. Manananggal, hindi panike. Ay, sorry. Okay. Simulan na natin to, no? Okay, game. Lahat papatulan. Walang matulan. Your Honor! Available on Yulol YouTube channel, Spotify, and Apple Podcast. Subscribe na! Welcome! Okay na ba ito sa energy? Welcome sa ating special Halloween session dito sa Your Honor. Nako, tumutok kayo sa buong episode dahil mga kwentong kababalaghan ang ating iimbestigahan. Exciting. Excited ka ba talaga? Bakit delayed ka mag-answer? Kasi nairita ako dito. Parang nakaharang niya sa akin. Gumagano pa ako. Sabi ko, hindi ko makita yung ano ko eh. Mga paranormal investigators mula sa Paranormal Philippines ang ating resource persons today. Let's welcome Gabriela Barrios and Teobalus! Hello po sa inyo. Welcome po sa Your Honor. Thank you for inviting us. Thank you po. Buti pwede po kayo. For sure, lagi kayong madaming ginagawa. Opo. Lagi kayong in demand. Opo. Ha? Pero alam nyo, ang pinakaunang tanong ko bago tayo magsimula sa ating formal na pagdinig, may nasi-sense po ba kayo? Dito sa Teka, studio bakit na? dito ganun agad yung question? Ano ka ba? Yun ang pinaka-exciting na tanong. Bakit hindi mo... Huwag ka nga. Ano po bang nararamdaman nyo ngayon? May nararamdaman ba kayong malamig? Malakas yung aircon talaga dito. Kaya kahit ganito yung tsura Ito pala, na... may dala pala ako. Hala, ano yan? So itong hawak-hawak ko, ito yung tinatawag na L-rod, isang klase ng dowsing rod na ginagamit sa paghahanap ng mga spirits or ghost sa paranormal approach. So, tingnan natin. Kasi ako meron talaga ako nasa-sense pero subukan natin ngayon. Teka lang patutunogin mo ba yan? Hindi. Sir Teophilus? As you can see, gumagalaw siya ng kusa. Tingnan natin kung saan siya Parang ako yung tinuturo. Uy, naka-costume lang ako. Costume lang to, guys. Kagati siya. Gagi. Kuya, tanong lang po, habang Parang hindi spirit niyo po talaga of the- sinasadyang galawin yan? Oo nga. Hindi. So, medyo accurate siya kasi tinuturo si Buboy eh. So, Hindi sa nga. likod ni Buboy, gumagalaw siya. Sorry po, di po. May nararamdaman ka ba, Sir Buboy?
Nilalamig. Sa likod? Feeling ko natatay ako. Pero mabigat yung pakiramdam. Mabigat? Yung totoo po ba? Kasi Oo. nung sinabi niyo pong... Hindi, nag-stop siya eh. Oh. Nung sinabi po ninyo, bumigat siya eh. Oo, kasi nga meron sa likod mo. As in, direkta sa likod? Oo, kasi subukan mo sis. Gumagalaw kasi tinuturo talaga siya. Sige, siya naman. Steady lang. Pag ako ba humawak niyan, ako parang feeling ko pag ako, tapos tumuro pa rin doon, talagang accurate na yun. Ay, same place. Ate, kuya, bakit? Start pa lang tayo. Bakit? Gusto niyo pong try? Try mo. Kahit sino ba, okay lang gumamit niyan? Hindi ba siya parang sagradong Hindi, instrument? mas accurate kasi pag may ability ka. Pero try natin So kasi... talagang pinanindigan niya ng may ability ako, no? I think, Ito, oo, nagkukwentuhan lang kami kanina. Ito naman. Basta hindi ako gagalaw. Wala akong ability, guys. Ay, yung Hindi, yan mo. itaas po ninyo yung Taas yung finger. fingers itaas mo. pa. Oo. Yung dapat hindi siya magta-touch dun sa... Yung pala yung umiikot. Yan. Oh, diba? Gagi, Parang boy. tumuturo talaga. Hindi sa akin, feeling ko sa'yo talaga. Ano to? Naiba ng direksyon. Sure. Hindi sa tinatakot kasi Buboy, pero it's a prank. It's a prank po. Alam niyo po para saan to? So ano to? So ano to? Wire ng push-up bra? Ano to? Hindi, seryoso. Ito po kasing LRAD is... ito yung isa sa mga tools na ginagamit ng mga treasure hunters sa paghahanap ng ginto. And sa mga spiritista, ginagamit din sa paghahanap ng tubig. Pero, ginagamit talaga siya sa paranormal. So ba't nakaturo nga lagi dun? Consistent. Kontrolado ko siya. Pwede siyang Bakit ako madaya. hindi ko na-control? Hindi. Pag kasi automatic siyang gumagalaw like that, gumagalaw siya, di ba? Kailangan maging steady siya sa isang lugar. Doon ka pupunta. Hindi ko kinontrol, Kuring siya kinokontrol, oh. Tumaturo talaga kay Buboy kahit hindi ko kinokontrol eh. Nakita niyo naman sa ilalim. Bakit yung ganun? Hindi, meron ako nararamdaman, totoo. Sa may Simula bandang nung CR ba to? Yes, sa CR. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na area na hindi ko kayang pumasok. Pero I have to. Parang magladala na ako ng Arinola sa next. Totoo. Sa CR, dito naman po. Dito po. Doon nga, mabigat. Pero nga, ibig sabihin kung mabigat doon, dito naman is safe to dito. Wala po dito. Meron din. Sumasama siya. Pero siguro, I think, mas maganda yung proper Wag na. process ng investigation. Kasi hindi pa natin siya 100% confirm, pero meron kaming nararamdaman talaga. Meron. Ano po ba ang Paranormal Philippines? Pakipaliwanag niyo po. Paki-introduce Opo, niyo po please. kami muna sa inyong samahan po. So, ang Paranormal Philippines po, tinatag po yung group namin by Theophilus, siya yung founder namin, noong 2013. And we are a group na nagtatry kaming mag-investigate about the paranormal using the lens of science, psychology, and other fields of knowledge. And biblical also. Biblical as well, most especially biblical. Okay. Kasi hindi natin, yung mga mysteries and phenomenon, hindi siya kayang ipaliwanag ng isang explanation lang. Kailangan mo siyang makita in a different perspective para makuha mo talaga yung explanation niya. Pero ang idea kasi dito is, mas maraming bagay ang hindi kayang ipaliwanag ng science. And yun yung- Marami pang unknown. Yes, yun yung mga bagay na paranormal. Okay. At hindi tayo pwedeng mag-operate sa mundong ito na wala tayong alam. Tama. Wag masyadong So, maraming. ibig po sabihin, yung ganyan po talaga ay pinag-aaralan po ninyo yan? Yes, oo. Gaano po kahaba ang pag-aaral para maging katulad po ninyo? Actually, we don't really consider ourselves as experts kasi Okay lifelong learning po siya eh. Kaya Okay po. we'd rather call ourselves investigators kasi it will take a whole lifetime or even kung naniniwala tayo sa reincarnation, several lifetimes para maintindihan natin yung mga bagay-bagay na ito. Sa Pilipinas po, saan ang pinaka-haunted Marami. na mga... Oo. Pinakamaraming Oo. mga Ang pinakasikat spirits, ghosts. na number one na tourist spot ng mga paranormal investigator, ang Baguio. Doon talaga. Yung maraming yung mga teacher's buildings camp? dyan.
Na poltergeist. Yung teacher Isa ko yan. nakatakot daw doon. Doppelganger, Oo, sorry. oo. Na doppelganger ako sa Baguio. Yan sa Baguio kasi is alam natin diyan na may history na maraming namatay kasi nga yung sa Lindol, di ba? Tapos may mga abandoned houses diyan, yung mga dating mga sundalo, mga Amerikanong sundalo na tsaka yung temperature, sobrang lamig kasi doon. Gusto nila yung malamig. Tsaka mga ancestral spirits na rin. Bakit gusto nila sa malamig? Sa paranormal studies, ang dahilan kung bakit mas maraming paranormal experiences sa malalamig na lugar kasi mas mabilis iwan ng signature. Kumbaga, Imprint? imprints na tinatawag. So, ibig sabihin, mas makapal yung temperature ng hangin, mas madaling makaiwan ng signature. So pag naka-aircon, Ayun, isa rin yun. kasama rin yun. Pa-close to Wala na aircon sa kaming bahay. aircon sa bahay. Hello, love. Hindi na tayo mag-aircon. Ibenta mo na. Oo, sa marketplace. Okay, Saka bye-bye. isa pa yung mga lugar na may mas mataas na electrical currents, electromagnetic fields. Kaya yung mga investigators na nakikita sa TV, may mga gadgets sila na... Yung mga Yung mga bago nakikita ko, yung mga laruan pa silang umiilaw, kusa. Pag nandun daw yung spirits or ghost. Yung mga ganon-ganon. Ako, taking muna tayo, nawawala na tayo sa parang ang dami nating gusto malaman. Napaka-broad kasi. Tsaka nakakapraning, tingin ako na tingin sa likod ko, baka bigla. Okay, sige po. Simulan mo na. Okay po. Manumpa po muna tayo. Pakitaas po ang kanang kamay. Miss Gabriela, Mr. Theophilus, do you swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help yourselves? We swear. Yes. O, simulan na natin ang hearing. Okay, game na ulit. Mga kwentong kamamalaghan ang ating iimbestigahan ngayon at simulan natin dito. Lahat ba ng tao may third eye? Yes. Ano pong simpleng sagot muna dyan sa tanong na yan? Ang sagot is yes. Oo. Kasi kung meron tayong 5 senses, no, meron din tayong pang-anim. Pero ang talagang idea kasi niyan is yung ESP or extrasensory perception. So ang tinuturo sa atin sa school is 5 senses. Yes. Pero sa paranormal research, merong dinagdag na isa pa. Yun yung ESP. Hindi siya third eye kasi pag third eye, mata lang. Pero kasi pag ESP, sakop lahat ng senses pa rin. So, halimbawa, merong psychic na mas malakas yung pandinig. Audience. Clairaudience. Pakiramdam is clairsentience. Yes. So, yung clairvoyance, yung to see. So, marami pa talaga yan. So, hindi lang siya naiiwan doon sa third eye. Pero nasanay kasi tayo sa third eye na term. And these are not just senses, but they are parang instinct. They are our instinctual nature. Kasi, example, alam niyo yung experience natin sa kutob. Opo. Yun yung pinaka-basic example ng ESP, kutob. Knowing something that's Intuition, about to yes. happen, pero wala kang alam, tapos mabibigla ka na lang, may nangyari pala. Na tama yung naramdaman. Na parang lahat nga tayo may Opo. ganyan. Sa mga babae, mas malakas ang intuition. Pag ng lalaki, ay ng babae yung kanilang mister. Yan, oo. Sabi nila, pag ang babae is may kutob, totoo yun. Hindi na... Sinasabi ko na nga ba, Tapos uuwi na ako. Sinabi ni Mr. Sabi ni Mr. Hindi, minumulto lang ako. Actually, sa mga babae, mas malakas ang ESP. Yan ang multo ng mga babae. ESP. Mga babae talaga kasi sila mas emotional sila. Mas ESP atun, ba o mas atun. KSP po? Magkalinawan tayo. Ito, sumbong kita sa misis mo. Okay, so ganito po. So lahat po ng tao, 'di ba sinasabi niyo, hindi po bukas ang third eye. Oo, 'Di ba? hindi lahat. Pwede po bang buksan niya sa sarili niya yung third eye niya? Maraming ways. Sige. So kaya niya yun gawin mag-isa? Kahit wala siyang alam, ganun? Depende kung kaya niyang gawin mag-isa. Yung iba naman, nagre-request sila na pabuksan. But, we don't recommend it po. Hindi namin ni-recommend. Although, may lessons kami na i-enhance yung abilities. Pero hindi directly na one time ibubuksan. Ganun. Hindi naman ini-encourage kasi mahirap. Meron bang tao na parang hindi niya alam, bukas na siya? Para si Ate Cha, nabuksan ka ba?
Hindi na walang ganun. May Kasi mga inborn. Bukas yun sa'yo, kaya lang hindi mo ina-accept. Hindi, di ba kasi nagkukwento ka sa akin mga nakakatakot din. Ibig sabihin Hindi, siya, pero hindi ko naman niya- pinabuksan. Oo nga, yun nga yung Kasi tanong ko, hindi niya pinabuksan pero bukas. Bakit Bukas. nangyari yun? Kasi inborn siya. So may mga taong inborn May talaga. Yung pagbukas po ba ng third eye po ninyo? Or yung nabuksan na po kayo? Ano po yung una po ninyong nakita? Ganda yan. Nung una, hindi malinaw. Puro anino, tapos nagkakaroon na ng itsura, yung transparent, like katulad ng mga salamin na nakikita mo pero tumatagos. Para siyang translucent Translucent, no? Yon, yung oo. parang foggy na figure na hindi naman, pero alam mo talagang floating Oo. in the air, di ba? Tama ba yun? Yes, so nung una, syempre, cool. Pero Talaga ba? kasi unti-unti lang eh. Oo, Konti-konti cool yun, lang eh. malamig yun, multo yun Oo. eh. Pero nung sunod-sunod na, alam mo yun, parang ikaw naman, makarinig ka ng notification sa messenger na sunod-sunod. Minsan nakaka-irita, di ba? Pag puro ting, 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 ganun. Parang di mo siya kontrolado na ma-stop. Bigla na lang lilitaw sa'yo. Kasi nga hindi ka pa marunong mag-control Oo. noon. Kayo po, ano po yung una nyong nakita? Actually, negative entities. My gosh. Ito na. Ano po yung negative entities? Demonic entities. Hala ka, sino yun? Oo. Actually, Ikaw ba yun? Mama Jer! Akala ko may sinasabihan na. Hoy! oo. Gagi, meron niya. Tapos po, sige po. Opo. Sorry It's natakot okay, ako it's eh. okay. Oo. Hindi kasi yun nangyari naman sa akin noon. Nag-aral ako, self-study ako to be a shamanist practitioner, babaylan. Nag-aral akong babaylan by myself. Aha. 16 years old pa ako noon. So, Okay. nandoon ako nagbabasa ako ng maraming libro. Akala ko, enough na yon. May mga procedure naman, sige gawin natin. Hanggang sa unti-unti, nagiging sensitive ako sa mga hindi nakikita. Una, yung mga engkanto, nature spirits, ay sige, kaibiganin natin. Alam mo yung pag dumadaan ka sa puno, hi friends, yung mga ganon. Kumanon po kayo? May tapos yung pag nakakita ka ng mga kulisap, hayop, hi friends, ganon, yung na-enhance yung sensitivity mo sa ganon. Oh my Hanggang gosh. sa yung mga take note, lumalapit na sila sa akin even before ko sila makita. So hanggang kasi yung vision sa spirit world, it works two ways. Kapag nakikita mo sila, the moment nakikita mo sila, no matter how faint mo sila nakikita ka na rin nila. So blessed yung mga hindi nakakakita, it means hindi rin sila hindi masyadong na-attract yung mga spirit sa kanila. Pag nakikita ba tayo ng spirits ganyan, hindi translucent? Maliwanag tayo. As in tao Sa po. aura? Kasi may kaluluwa tayo. Oh. Sagrado yung kaluluwa natin. Kaya tayo attractive sa kanila. Parang beacon of light tayo. Parang ganun. Sorry po kasi may mga napapanood ako sa pelikula. Totoo po ba yon na kunwari po, wait lang, ito po muna una kong tanong. Totoo po ba na yung kaluluwa po natin, kahit buhay tayo, lumalabas po ba yan kusa? That's called astral projection. O ngayon po. Oh my gosh. Ngayon po, okay po, papasok po sa pangalawa kong question. Lumabas po yung kaluluwa ko, ang daming kaluluwa ngayon dyan. May possible ba na pwede silang pumasok sa katawan ko at hindi na ako to? Yung parang sasanib. Sasanib Hindi siya. na makabalik Oversoul. yung Oversoul. May cord tayo. Astral cord na tinatawag. Parang na may nagtetether. Oo. Nagtetether sa katawan natin. Hanggang hindi napuputol yon. Buhay ka. Oo, buhay ka at walang papasok sa katawan mo. Hanggat hindi napuputol. Hanggang hindi napuputol po ito? At the time of death. Hoy, teka Okay lang. po. Kasi Kinakabahan napunta tayo ako sa kasi- astral projection. Kasi kayo po ba yon, Sir Theophilus? Yung first love nyo po, ikwento nyo po sa akin, sa amin. Ay, kayo po Sa yun. kay Sorry na magbuhol ko na. Gabriela. Sige, kwento. Yung na-meet nyo po, paano nyo po na-meet yung first love nyo? So, yung first love ko, nung 16 years old ako, and nakikita ko ring pattern ito most of the time, ang spiritual awakening ng tao nangyayari during the teenage years. And may biological root yun. Meron din siyang biological explanation. It is because yung neural pathways ng brain natin, nagiging active siya. Kumbaga, may natatanggal, may nag-fuse.
Kaya rebellious yung mga teenager eh. So at that time, at pwede ring sa spiritual aspect, magkaroon ng ganong klaseng manifestation. So in my case, kasama yon sa experience ko. So that's why nag-explore ako about those kinds of topics. Kasi I've always been interested sa mga topics concerning mysticism, philosophy, spirituality. Dahil nga, mag-anak yung mga yan eh. Pag nagbabasa ka about mysticism, mag-aaral ka rin about ESP. Psychic ability. So, ito ako niyan. Ay, mag-aaral nga ako kung paano mag-remote viewing. Ayan. Remote viewing, yan yung astral projection. Hindi, iba Di pa pa siya. yun. Ang remote viewing is, hindi mo kailangan lumabas ang kaluluwa mo sa body. Pero nakikita mo yung malayong lugar at yung present na nangyari sa lugar na yun. Nakikita mo po yung lugar at yung present. Like for example, Satellite? wala tayo sa bahay ni Google Buboy. Maps. Tapos ni Sir Buboy. Tapos pwede niyang makita yung nangyari doon ngayon. Pero teka, balik po tayo. Gusto po, very interested po kami malaman yung story tungkol sa first love ninyo, kung paano kayo Yan. nagkakilala. So, Sige po. nag-aral akong remote viewing. Tapos ang kapatid ni remote viewing ay astral projection. So one day, pagkatapos ng klase, sabi ko, ay bored ako. Try ko kayo mag-astral. Eh di yan. Dahil bata pa ako noon, wala akong goal kung saan ako pupunta. Kailangan may goal kapag ganun. Hinayaan ko yung sarili ko mag-project out of my body. Okay. Oo. I chose a quiet place for that. So, nakaupo ako, meditative position, tapos astral projection. Hanggang sa nakapunta ako sa isang lugar, gabi. So, it means bandang Western Hemisphere. Tapos, I saw a boy crying sa may window. Nagpakilala siya sa akin. Nagpakilala ako sa kanya. Tapos, naging friends kami. Hanggang sa after several months, Pinupuntahan mo siya lagi? pinupuntahan ko Sa po siya. astral world. Oo. Pero hindi ko na kaya mag-astral ngayon. Bakit? May expiry date yung mga ganun kapag hindi ka inborn. Ay! So just imagine to meet her first love, kailangan niya munang mag-astral project, which is very draining. Nakaka-drain siya. Oo nga. Sa pelikula, nakikita ko yan. Pagod na pagod nga sila after. How do I know na pala yun. totoo to? Dalawa sa mga kaibigan ko, pinupuntahan din siya. At nagma-match up yung experiences namin. So, nag-usap kayo? Opo. Paano po yung pag-uusap ninyo? I mean, parang ganito lang po. Ano pinagkwentuhan nyo? Like, nagtataka ba siya? Ano ka? Opo, Saan ka tsaka nakatira? pwede ba kayo Ganyan. maganyanan? Maganyanan, pwede rin yun? Hindi, lulusot. Pero, Kasi soul yung nandun eh. Hindi So, physical ba? ano po yung mga kwentuhan nyo before? Yan. Matagal ba? Gano'ng katagal kayo nandun? ano lang, hindi ko kayang mag-extend beyond 15 minutes. Kasi po, 15 to 30. Sabihin mga natin, maritesan mahina nyo? akong nilalang. Ay, Hindi siguro ko nga po nakakapagod kaya. nga namin. Hindi kasi yung iba kaya nilang i-sustain more than that at solid yung nakikita nila po. Ako hindi ko kayang makakita ng solid. Parang dream state yung nakikita ko. So, pero nag-uusap kayo? Nag-uusap kami. Ano yung mga pinag-uusapan yun? Normal lang, sa school, mga project. Pero iba ganun. language o English? Americano. American. Okay. so English po kayo nag-uusap? English. Kasi kapag nasa astral plane ka or naka-ano ka sa astral body mo, fluent kang magsalita. Kahit anong language? Hindi ko pa na-try yun. Pero fluent yung English. So, ibig sabihin, kung pumunta ako sa Jamaica, ganun ako magsalita. Grabe. Parang ganun. Yan. Ang ano po, ang third eye po, di ba, kanina na pag-usapan natin, pwedeng at kayang buksan. Kaya din ba tong isara? Kunyari ako. Oo. Parang ayoko. On our experience, oo eh. So, may Kontrolado nagpapasara. namin eh. But, But depende Laka kung ba, may bat? depende kung inborn. Kapag Oo. inborn po talaga, Siyempre, malakas Oo. yun eh. Kasi natural sa'yo yun eh. Hindi nasasara. Pwede siguro, pero may proseso. pwede siyang kumalma at a time. Oo. Pero you can never really... Hindi mo siya madedenay. Oo. Kumbaga parang hindi mo mapapapanggap yung sarili mo kung ano ka talaga, yun ka eh. Plastic daw ako, guys. Kumbaga may kamay kayo, nandyan na nga sa harap nyo, ito na yun, part siya talaga ng sarili nyo, parang ganun. So, kumalma lang siya, hindi siya Kumalma sumara. siya. Oo.
So, yan yung yan yung isa sa mga parang bakit nandito ang Paranormal Philippines is bukod sa tinuturo namin sa mga hindi inborn na wag nang pag-aralan kung hindi naman kailangan. Yung mga inborn naman is ginaguide naman namin sila kung paano makontrol. Kasi mahirap na experience namin yun eh. Yung kamuntikan ng mawala sa sarili. Pwede ikabaliw. Maranasan ko din yun. Talaga po. Baka maranasan ko din yun. Pag hindi mo siya tinanggap. Pero natanggap ko naman siya. Paano ko sasabing natanggap ko na siya? Tanggap ko na Pag siya. kinokontrol mo na siya, pag kontrolado mo na siya. Hindi ko alam paano eh. Pero pag Kasi nandyan hindi. siya, okay, fine. Ganun. So, ikaw ang makakasagot sa sarili Opo. mo. May question lang ako sa'yo. Kasi di ba alam mo na meron kang third eye or nakakakita ka. Kailan mo ito na-discover? Yung sinabi niya kanina, teenager. Hindi lang nga, bata pa. O sige, kwento mo naman. Kasi, sige, punta na tayo. Sure ba kayo? Pakilak yung pinto. Sana na May bantay tayo. nag-umpisa yan, siguro 4 ako. 4 years old. Actually, meron akong mga natatandaang, ito yung natatandaan mo na nasa duyan ka. Opo. Natandaan ko pa na nakikita ko yung sarili ko sa duyan. Ito yung sanggol pa lang ako siguro kasi Opo. nandun ako sa duyan na yung ano ba yung ratan ba yun? Opo. Yung na may taling ganon. So may ganon kami. So natandaan ko, nakita ko yung sarili ko noon. Natandaan ko na baby nung ka? Oo. Nung baby ako, meron sumisilip sa akin na puti. Di ko alam kung ano siya. Pero wala akong na-feel na takot. Pero natatandaan ko siya. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ano yung puti? Multo ba yun o doktor? Hindi ko ano ba nga yun? alam. Wala akong understanding. Ang alam ko lang, hindi ako takot. Okay. So, hindi ko rin alam paano ko nakita from the outside. Hindi ko alam ba't ko natatandaan. Maliwanag ba? Yes, maliwanag so, possible lang siya. guardian mo yun. Ba? Mukha siyang Anghel. hindi harmful. Oh, siguro. Anghel. Kasi hindi ako takot eh. Oo. Kasi alam ko yung Guardian difference angel. nung takot ka dun sa spirit sa hindi eh. Opo. Oo. Diba? Iba kasi ang feeling ng good spirit tsaka bad spirit. Ah. So, pag good spirit, siyempre, very calming. Yung, Ang saya naman. ano ka. Nakita ko yung angel. Alam mo yun yung parang, katulad na lang ako, may experience ako sa Holy Spirit. Tatayo balahibo mo, pero hindi ka natatakot. More on parang pinapakalma ka. Pero di ba kadalasan Oo, pag tumatayo merong balahibo feeling mo, na, takot ka may pag ganon. tumatayo yung balahibo eh. Pero yung mga good spirit kasi, hindi siya nakakatakot. Pero tatayo pa rin yung balahibo mo. Pero ano siya, malaking matangkad na matangkad. Oo. Na parang babae, pero Anghel. matangkad na matangkad. Anghel. Possible nga po, guardian sobrang angel puti. ninyo. Ito yung Oo. baby ka. Eh yung teenager ka naman. Tapos after nun, 4 years old Oh. ako, nagkaroon ako ng experience na naaalala ko, may kalaro ako. So Okay. meron kaming malaking yard. Okay. Malaki kasi yung bahay namin before sa Yes. Fort Bonifacio. May malaki kaming yard, may kalaro ako na 3 kulay green. Na nakwento ko na sa'yo nga before. Naalala ko yun. Na medyo violente sila maglaro. Parang pag naglalaro tayo, Oo. ganon. Kasi wala pa akong, siguro, baby pa yung kapatid ko or Oh, solo ka hindi lang, kami nagtitrip ka, naglalaro. nagtitrip ka. Oo. Nag-iisa lang ako pa. Yun, nakakalaro ko siya doon sa likod. At aware ka ba na, shucks, tao ba to? Di ka gumaganon? Hindi ako takot eh. Oh, talaga naging playful ka lang nung bata. Tapos Wala ever kang idea since- ano siya, nung- spirits. Hindi, alam kong hindi sila tao kasi green na maliit. As in, maliit. Ganyan siguro katangkad. Tapos 3 sila. Tapos kahit saan ako lumipat na bahay, hanggang sa lumaki ako, nung pinakamalaki na ako na nakita ko pa sila. Kasi ngayon hindi ko na sila nakikita eh. Sa panaginip na lang. So parang sa first 2 houses, nakikita ko pa sila. Nasa likod kami ng pinto. Naglalaro kami, nagkukwentuhan kami. Nagsimula sa ganun. Oo. Hanggang sa teenager, nahinto, tapos teenager, lumala. Pagbalik, mas malala na. Basta pag nagwawala siya, tapos pagbalik, mas malala lagi. Iba-iba. Tapos parang, nung una, actually nung una physical eh. Medyo mahilig silang mabigat ang kamay, parang ganun. Tapos yung next, naman, may auditory na. Tsaka parang nakikipag-usap na talaga sa'yo. So, nung teenager ako, ang dami kong experience na may physical contact talaga. Natutulog ako, tapos pagdilat kong ganyan, kinakalmot niya ako.
Oo, pero nakaganyan ako. Pero pag gising ko talaga, syempre kala mo binangungot ka lang, di ba? Pag gising ko, may sugat talaga ako. So, hindi ko na alam, but I experienced it. And tuwing birthday ko, nung teenager ako, meron talagang pagbati na medyo violente talaga. So, ano? Sorry. Ano ba? Matasabi mo ba? Or paano yun? Gusto ko Pag malaman. pagising ko, okay, may ganyan, nandyan, tas nakaganon. Meron talaga. May fear of ano ka ba? Fear of death? Dati meron. Oo. Kaya pala. Ngayon parang bahala na. May ganun na lang. Ngayon bahala na. Oo. Kasi nakaka-trigger din yun ng ano. Pero nung bata ako, hindi ko siya naiisip. Oo. Meron akong naging basta medyo kasi medyo malungkot talaga akong bata before. So ang dami kong naranasan. Emotera ka. Yan. Oo, emo ako. Oo. Tsaka, seryoso, narinig ko siya, imotera ka. Sorry po. Sorry po. Naano ko, Parang out of character, Parang no? kayo pa po ba yan? Meron ganon. Tsaka yung ginagalaw nila yung mga ilaw, nilalaro nila violently. Yung mga ganon. Tapos, kinakausap ko lang din sila. Pero di ko nakikita. Minsan nga yung kita ko sa bangungot lang. Hanggang sa nung mas matanda ako konti, mga 16, 15, yan na yung nasa kotse kami, may tatawid. Siyempre, di mo naman parang ganyan lang kasi di ka naman nagda-drive. So, hindi ako nagda-drive nung Naanggian mo. Oo. Tapos nagulat ako na nasagasaan namin siya. Shit. Na tumagos siya. Hindi ka na, ano? Hindi ka nagpreno o na ganun mo. Hindi nga ako yung nagda-drive. Hindi siya yung So, nagdadrive. gumanon lang ako. Gumanon lang ako. Kasi parang, shucks! Yung gano'n. I mean, ano sabi sa'yo nung nagdadrive? Ma'am. Alam na gets na niya. Ano ko yun, yung dati kong boyfriend. Okay. Oo, May nagets nakita ka, na. ganun. Oo. Tapos meron pang one time sa bahay nila na alam kong meron daw doon talaga na white lady, ang tawag nila. So parang never ko siyang nakita, kahit medyo palagian na ako doon, never. Nung meron lang kaming bisita na maingay, so nandun siya by the door, andito yung kama. Tapos parang nakita ko lang siya ng ganyan. Hindi ako nakatingin, pero nakikita ko siya. Nakikita ko yung emotion niya, pero hindi ko nakikita yung mukha niya. Parang wala silang mukha, pero parang alam mo yung itsura nila, alam mo yung emosyon. Tapos nakaganyan lang ako, tapos sabi ko, babe, sabihin mo, huwag siyang maingay, nagagalit. Tapos pinapatahimik niya casually. Kasi hindi nakinig. The next day, wala kami, hindi niya alam. Mayroon daw tao sa taas. So, pinuntahan niya, akala niya kami. Pag akyat siya ng hagdan, nakaharang dun sa may pinakataas na hagdan. Ayun, para siyang tinataboy, parang ganun. Yan, ayaw mo makuha sa pakiusap. Pag mga ganyan, yan yung pini-investigate natin. Kaming mga paranormal investigators. Pero bukod dun, marami pa po. Pero parang yung iba, hindi ko kasi siya, talaga ba? Yung ganun, yung parang, may isang time, ito yung pinakamalala na, shucks, bakit ko to na-experience? Kasi parang, kamusta yung, so meron akong friend, dinala niya ako dun sa place, hindi niya sinabi na ganun yung place. So it was like a bar na may banda-banda. Baka sarado na ngayon. So paakit siya, mararamdaman mo talaga mabigat. Hapon pa lang ito ha. So nag-CR ako. Tapos nung nag-CR ako, sabi ko, ang sakit ng ulo ko. Parang tumitibok. Dito po. Nagsasalamin ako. Mukha talagang luma yung lugar. Paglabas ko, sabi, may Kumalabog. ganon sa likod ko. Ha? Oo. Tapos by that time, medyo sanay na ako. Tapos sabi nila, ano kamusta? Nag-CR ka? Anong naramdaman mo? May ganon. Sabi ko, parang masakit yung ulo ko dito. Hala, ang pangit talaga nung Hindi ko alam kung dapat ko i-share. Meron daw kasing doon. Trigger warning lang. May naghang. Yun daw yung paa. Umagal. Ewan ko kung pinagtitripan lang ako. But, nung inano ko, sinabi ko, kasi may room doon. Tapos doon naka-reside. Tapos sabi nila, hindi, wala talagang, di namin binubuksan yung room na yun. Sabi ko, yun, doon siya naka-reside. So, hindi ko alam. But yun yung naramdaman ko. Tapos, they ininterpret nila yun sa ganung way.
So, hindi ko alam. Ang sad Medyo naman. malala. Hindi malala talaga. Parang, hindi, gusto ko siyang i-unhear. I-unknow. Yung ganon. Naramdaman mo yung dulo ng daliri. Hindi ko nga alam kung ano yung, basta sabi ko palang parang tumitibok yung ulo ko. Yung ganon. So, yun yung Symptoms din kasi na may nararamdaman. Minsan mabigat yung likod. Wala ka namang bit-bit. Pag mabigat ang likod, ano yun? Nakasampa po sa'yo, ganon? Shutter. Parang ganon. Oh, Shutter ba yung pelikula na yun? Sa Shutter may ganong totoo po ba yun? Meron ganon. Shucks. Mabigat sa balikat. So, yung ganon. ang mga spirits or ghost, kaya po talaga nilang manghawak? Or parang may possible po ba kaya po nila yon? Tumatagos talaga sila. Pero kapag gano'n ng spirit na kayang manghawak, Opo. mas malakas na klase yun. Shucks. Kasi po, eto, sigurahin ko na itong kwento na to, share ko na rin. Bago pa lang kami, sa sa Batasan. Yun yung nabili namin bahay nung naipundar ko nung child star pa lang po ako. Ngayon po, nung ginagawa yung bahay pa lang namin, second floor po yun eh. So meron kaming parang double deck lang na kama. Tapos habang ginagawa yung bahay, nandun lang kami. Nandun na kami nakatira. So, umulan, bumagyo, gabi na. Andun yung kuya ko, si Ricknel, si Lele, si Ronron, mga kapatid ko. As in. Hindi nga. Tapos ngayon, trip lang. Madilim po, brown out. Lakas ng ulan. Niya napaka-visual nung... Lakas ng ulan. Tapos ngayon po, tara, trip tayo. Anong gawin natin? Tara, ghost hunting tayo. Ghost hunting tayo, tara. Yung tropa ko, si Lele, akin yung cellphone mo. Pero hindi ko ginawa. Picture ka dun. Doon ka sa may CR. Sige, picture ka. Sabi mo, salita ka. Ano sabihin ko? Pakita ko. Kaya gano'n namin, tinitrip. Salika na, balik. So kami nasa double deck. Ganyan. Nod. Ayan, wala naman. Ayan, dilim. Lagyan mo kay flash. Dilim. Ngayon, yung CR na pinuntahan niya po, yung taas po kasi nilalagyan po ng tiles. Ibig sabihin, merong pambutas. May nakaamba para lagyan ng tiles. Lagyan mo kasi ng flash. Pagtingin ko po talaga, hindi ko po nakitang bata. Pero alam ko po, na shadow siya. Ganun siya. Nakaganon siya. Nakasilip. So pag ganyan ko, minimake sure ko eh. Ginumanan ako sa kuya ko. Mas matanda sa amin to, pangalawa kong kuya to. Pag tingin ng kuya ko, tumalon. Tumunta doon sa may double deck, gumanon. Ayoko yan. So nakita niya. Nakita niya rin. Nakita nung kapatid ko. Ako lang yung huling tumalon doon sa may kama kasi nakatitig talaga akong ganyan. Tao ba to? Boy! Kumano pa? Talokbong. Talokbong kami. Tagal po. Pag isa nagkukwento, hindi nakakatakot. Hindi nga. Hindi. Ang intense eh. Ang intense ito. Tingnan mo, kahit kaos ako, dire-diretso kwento ko. Ito po. May gumaganyan po sa amin. Whoosh. Pinagtripan din kayo. Whoosh. Whoosh. Ito, yung Lele, kami lang nakakumot sa double deck. Yung Lele, nandun sa tiles. Sobrang takot niya na. Nakabonet. Ayoko na. Huwag niyong titignan yan. Kukuhanin kayo niyan. Huwag niyong titignan. Gumagan. So ako, natatawa rin ako na ka na magsalita. Tumahimik. Maya-maya po. Ginaganon yung Di double ba kayo deck namin. pinagtripan ng kapatid mo? Ate, Totoo. yung kuya ko yun, yung nag-PPA sa akin, Nauna kasi siyang nakatalok mo. nung nakita niya, naniwala na talaga ako. At nung kumanong talaga, nanay ko nasa second floor, walang tao, kami lang. Kumanong talaga tayo, double deck ko. Pak. Sabi, anong ginagawa natin? Takot kami. Ricknel, ginaganon ko na. Ayoko buhay. Whoosh. Ang lakas po. Kaya ko po tinanong kung kaya po ba nila manghawak. Kasi po, yung kapatid ko, imagine. Wala ka sa boses mo. Inisa-isa mo ba yung pangalan ng mga kapatid mo? Imagine. Yung kapatid ko po, nasa dulo po siya ng kama, ng double deck. Hinawakan po yung paa. Oh my gosh! I swear to God, kidlatan niyo na po, nagsisinungaling ako. Paa po to.
Totoo ba? Ate Nakita Cha, niyo rin kamay? ito na. Oh my God! Ito na. Kuya Boy, umiiyak talaga kapatid ko. Kuya Boy, hinatak ako. Malaki kasi yung kumot namin. Hinatak ko siya ng ganun, yung patalikod. Ganyan. So nagpalit kami posisyon. Pagdating ko, nandito. Ate Cha, Ano? ma'am sir, hinawakan po niya yung kamay ko. At alam niyo po yung hinawakan niya pa ako rin. Hinahatak niya ako at sobrang lamig. Sobrang lamig. Alam mo yung naligo sa ulan? Na ba kayo na hinawakan kayo na naligo sa ulan? Ayan, ang lamig ng kamay mo. Kasi kinakabahan ako eh. Para po siyang ganun. Alam niyo po, habang hinawa ko, naitanggal ko po, nagmura ako. Sorry po ha. Parang yung nagalit ka na tako. Kung ayaw niyo magpatulog, ay gusto na namin matulog. Magpatulog na kayo. Simula eh. Alam mo, bigla po talagang nawala. Pati yung ganun, pag after na mo, bigla may gawa na plak! Aray! Ano yun? Hindi ko na tinignan. Ano yung binato ba tayo? Ma! Gumana na ako. Mama! Lahat kami, yung kuya ko pinakamatanda namin, nagmamama. Walang iya ka. Mama! Lumabas, mama, ano nangyari sa inyo? Nangyari sa inyo? Akala ko mama mo rin yun. Hindi, ma, minumulto kami, giungo, mi. Nagpray kami. As in, after nun, bumalik ako sa kamay. Sabi ko, wala nata. Nakita ko yung Batman na laruan nandun sa may baba ng namin, kama. Ano ibig sabihin nun? Yun yung binato sa amin. Ayun yung binato sa inyo. So, hindi po talaga siya. Totoo talaga yun eh. Kahit mag-lie detector pa tayo eh. Oo. So wala na kayo doon ngayon? I thank God. Opo, wala na po. Kasi po, yung bahay po talaga na yun, siya eh. Parang, trippers talaga siya. Opo. Kasi minsan normal na lang sa amin. Ako, hindi talaga ako naniniwala. Nung that time lang nakikita ko na siya, ay shucks, totoo sila. Totoo mga spirits. Kasi po, uwi ako, galing taping. Minsan may makita kayong hagdan po namin. May ilaw. So may mga shadow. Pamilya. Opo. 1, 2, 3, 4. 4. Ma! Akit ako. Nasanay ka na din. Ma! Walang tao. Pero, pag tumingin ka doon sa baba, may anino! May 4 anino! Sabi ko, karipas takbo ko. Alis ako. Doon sa bahay din na yun. Pangatlo. Yung tropa ko, gangster. Sobrang ulul. Ulul talaga siya. Walang pinaniniwalaan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Parang ganun siya. Lasing kami. Tulog tayo. O sige. Shh. Ayun mo, may nagpaparamdam dito sa bahay namin. Maayos ka. Huwag ka mag-trip. Parang ganun. Tulog. Boy, sino yan, boy? Huwag ka mag-trip tayo. Pag ikaw, pinagtripan din. Pag ikaw, pinagtripan, bahala ka. Hindi ka gago. Sa TV nyo, ayan, sino yan? Magkano siya sa tingin ko? Wala siyang tinuturo. I mean, may tinuturo siya pero walang laman. Oo, wala ka naman nakikita. Tol, alam kong ulul siya. Psh, ulul. Bahala ka dyan, tulog ako. Mamaya-maya, nagising nila ako. Umiiyak. Ayoko na. Nagising ko, bye. Tol, nangyari sa'yo. Tol, nasa mukha ko siya. Nakaganon dapat tulog. Nakaganon daw po sa kanya. Pagising ko, takbo siya, di na kami magtropa. Galit na kayo. Nagkagalitan kami. So ano pong explanation? Bakit po ganun siya nangyari kalakas? kay Buboy? Most likely, yung bahay nila dati is possible na may poltergeist doon or possible din na spirits din na baka nauna din doon bago tinayo yung bahay. Ano yan? Asang lugar yan? Batasan? Batasan po. Kasi po, Batasan. nung napagtanong-tanong ko din po kasi, di ba, intense ang kwento ko. Napagtanong-tanong ko po, yung mga talagang OGs na nakatira po dun sa subdivision namin. Yung subdivision daw po talaga, ay tapunan daw po kasi ng patayon, yung Batasan. Kasi nga, di ba, may San Mateo doon, mga madidilim. Tapunan daw po talaga. Tapos, may pamilya daw po talaga na matay daw doon. Which is naniniwala ko kasi, 4 yung sinabi, 4 din yung nakita ko. Ay, Jesus.
So paano po yun? Yung Na-stress ganun, talaga parang siya. medyo aggressive, parang pinaglalaroan sila. Bakit po ganun? Nakaka-stress. Ganun Mga talaga ganun, yung poltergeist? Oo, yun yung mga mahirap kalabanin. Pero pwede Talaga? yun yung talagang parang seryosong mga kaso na. Yung, Shit. yan yung Seryoso dapat, na pala yun. seryoso yun. Ano po ba yun? May tendency ba kaming mamatay doon? Lahat ng negative na pwede mangyari. Oo, pwede. Yeah, mas Kung maganda nagstay nakaalis na doon. kayo doon. Kawawa yung lumipat, kung sino man yung lumipat doon. Tapos ang matindi pa doon, sinisita kami ng mga kapitbahay. Wala naman kami nagpa-party daw. Loko? May nagpa-party daw para maingay daw sa loob. Business as usual, Oo. Wala naman kami na sa trabaho ako. Oo. Ano siya, active. Ang active ng bahay na yan. Oo. Pero paano po yung mga mga spirits, hindi ko alam kung ano ba tawag, spirits na lumalapit sila sa'yo, humingi ng tulong. Ang tawag Like, doon, kinakausap ka nila, tulungan mo ko. ang tawag naman doon is mga earthbound entities. Mhm. So pag sinabing earthbound entities, sila yung mga multo na nakakapag-isip and may mga unfinished businesses na hindi nila nagawa nung nabubuhay sila. Kaya yun daw yung nagkikip sa kanila to stay here. Hindi pa sila makakatawid doon sa kabilang Ano yung sa liwanag. meron kasing time may pinapakita sa akin. Tignan mo, para siyang box. Naalala mo yung sinabi ko kanina na series siya, hindi siya isang beses lang. So, pwede pa siya bumalik kahit after 1 year? Pwede, oo. Kahit Pwedeng, lumipat na ako? pwedeng para siyang series na may part 2. Pero ibang message na yung Kahit sasabihin lumipat niya na sa'yo. ako? Hindi, kailangan mo pumunta dun sa lugar na nagpaparamdam Kailangan ko siya. balikan? Oo. Paano pag may nakatira ng iba? Eh di, baka sila naman yung Pumunta sa akin? Hindi, sila yung makakaranas Sila yung... doon. Ang naranasan ko po kasi sa ganyan, ito lang yan, siguro a year ago lang, na sunod-sunod na araw, na iba-iba sila. Opo. May bata, may lalaki, may babaeng Empat pula. ka kasi. Ang mga empat, meron silang kakayahan na hahawak lang sa isang lugar, isang bagay, makikita nila yung nangyayari. Kaya nga pag nakikita niyo yung ibang mga kilalang psychic, di ba? Minsan umahawak sila sa pader, mahawak sila sa Mga empat po yun. Mga ginagamit nila yung empath nila. Kaya nga sabi ko bukas yung sayo. So kapag natutunan mong gamitin yun, baka mas marami ka pang makita. Yung mentor ko, yung nagbukas ng akin, sobrang natural na yung kanya. Nahawakan lang niya yung picture. Oh, siya. Oo, nakikita niya na yun. Nakaka-stress naman. Normal na sa kanya kasi inborn siya eh. Hindi ba yung parang naiiyak ka lagi? Affected ka? For sure. May ganon. Para lang sa mga nagtataka, kasi sa mga previous interviews ko, hindi ko rin nababanggit. Pero ang mentor ko ay si Sharon Navera. Siya ay isa sa mga pinakasikat din na psychic nung nabubuhay pa. And meron siyang mga books na sinulat na based on her true experiences. Kung naalala niyo yung palabas before sa GMA7 din, yung Wag Ko Kurap, yung book niya is isa sa mga fini-feature doon kasi True Philippine Ghost Stories yung book niya. So yun, natural sa kanya yung mga gano'n na tipong talagang lalabas lang siya ng bahay, may makikita na siya, gano'n. Minsan kasabay niya sa jeep, minsan hihingi ng tulong daw, gano'n. Nagpapaabot ba ng bayad? Paabot? Hindi, dumating sa point na dinala siya sa ospital. Tapos nagpanggap pa siya na kamag-anak nung namatay para lang malaman kung buhay yung baby. Parang ganong point. Gusto malaman ng soul. Mga ganon. Sobrang inborn siya. Speaking of baby, pag, kunwari po sorry pa. Hindi, gusto ko muna itanong kung yung kay Buboy din ba bukas din? Dahil naranasan Naniniwala, naalala mo, sabi ko marami kang kwento. Opo. Kanina. Hindi mo pa kinikwento pero alam ko. Po? Hindi mo pa kinikwento sa akin yung story mo ngayon pero sinabi ko sa'yo kanina. Opo, marami kang masya-share. Opo. So, Hindi bukas ko nga po din yung ma-share kanya? iba lang, pero marami po. Oo. Bukas Bukas din sa kanya. Oo. Pero hindi siya, parang, kumbaga alam mo yun, yung parang kasi sobrang kwela kasi ng personality ni Buboy. Hindi niya priority isipin yung mga ganun. Ako Opo, din. actually, tama ka po. Yung sa kanya kasi inborn nata. Kayo na, ikaw nga din. Hindi. Hindi mo naman pinabuksan, di ba? Hindi, mas matindi yung sayo.
Oh, Kay Diba? Buboy is... experience. Oo. Yung sa'yo, naku, doon ka nga muna. Hindi ko na... Gamitin na ulit natin. Hindi kasi merong binubulong si Mary. Sige nga, sige nga. Sige Meron nga daw po. kanina. May naglakad dito kanina. Sige nga po. Po? Nakikinig sa atin. Oo, habang nagkikwento Yung si friend Buboy. na nabanggit ninyo kanina. May friend na lumapit sa atin. Diyan siya kanina. Yung presence, I don't know kung meron bukod sa akin ang nakakaramdam kanina. Hindi ko... Meron kanina. Sige nga. Ayan ulit. Ba't kasi kay Buboy tumuturo kanina eh. Yan, hindi ko na dinadaya yan ha. Tignan natin. Nandun siya, di ba, sis? Doon mo rin nakita naglakad. Sa Ban- side na yan. Wait, kanina, ang direction. Sige nga po. Yun, tumuturo kay Buboy. Oh. Ayan Hindi ko nga. kinokontrol yan. Bandang door. Kanina. Ayan Teka. nga, andyan na siya. Okay. Pag may ganyan, Pero hindi ito 100% ako. okay po. O sige lang, So, paano kung ano lang siya? pag ganyan, Try ko nga po. Sige. meron po ba akong pwedeng gawin or sabihin sa kanya na, uy, wag mo akong sundan? Hindi, actually, okay lang na we leave it as it is. boy. Kasi ano lang kumbaga parang na-curious lang talaga siya. Parang taong bayan, gusto kong pakinggan, parang ganon. Ah, okay. Curious siya. Hindi na kailangan kausapin. Pwede nyo namang i-disregard lang. Opo. Pero hindi ba sumasama ang mga loob din nila pag tsaka kasali na rin si Jeremy. Nagtatanong. Boy, ang galing oh. Okay na, sige na. Sige na. Nag-ano talaga siya. Doon So, siya tumuturo. Ano nga yung question ko nga ulit? Natatakot na ako. Wala akong pwedeng sabihin. Hindi ba sila magtatampo? Hindi, ganon? pwede ka magmura. Pwede mo Alam mo, silang murahin. totoo, may nagturo sa akin yan effective na dati. yung ginawa ko. Oo, kasi di ba nung nagmura ka rin, Nawala. nawala. Bakit ganun? Ba't kailangan ganun? Sabi nila, parang sumpa rin na ano. Kahit bad siya, kahit negative siya. Depende pa rin sa sa level ng spirit eh. entity. Kasi may spirit na parang hindi harmful, may spirit na parang papunta na doon sa demonic. Yung sinasabing demonic talaga. Yun yung mga pwedeng maka-cause ng discomfort, pananakit, or katulad ito ng mga incubus or succubus. Ano po yung poltergeist. succubus? Incubus kasi is alam natin yan yung mga lalaking spirit na sorry sa term, yung nagtitake advantage ng mga babae. Tapos yung succubus naman is yung mga babaeng spirit na nagtitake Sa mga advantage sa lalaki. Ano po yan? Ano po yung ano na yan? Incubus, mga lalaking spirit. Yung sa babae, ano po yung isa? succubus. Succubus. So ako meron akong kliyente dati sa amin sa grupo namin. Nag-message. Nurse na lalaki siya. Tapos nagtanong siya sa akin, Sir, paano po ba ma-stop yung mga succubus? Sabi niya kasi gabi-gabi daw is lagi siyang tinitake advantage. Feeling niya hindi lang isa. Tapos Hindi lang isang spirit? Oo, sabi niya. So sabi ko, hindi natin kasi masosort out yan eh. Kailangan may ebidensya tayo. Pwede kang maglagay ng CCTV. Naglalagay daw siya pero wala daw siyang nakikita doon. Pero pinabayaan na lang daw niya kasi nag-i-enjoy daw siya. Nung tumagal na. Pero nare-realize niya na hindi kasi tao. So parang iniisip niya may mali rin. Pero nagugustuhan niya rin daw kasi. So ano nangyari? Anong ending? Wala rin siyang balita sa akin. Kasi nag-message lang siya. Pero sabi ko nga, ang dami kasi nagme-message. So, hindi namin na ano lahat. Pero ano po ba? Dapat po ba matakot tayo sa kanila? Ano ba ang tamang maramdaman? Ano ba ang tamang gawin? In the first place po kasi, hindi lang naman kasi tayo yung nilalang sa mundong ito. And ito rin yung sinasabi ko sa mga kids ko, na kung may mararamdaman sila na out of the ordinary, just treat it with respect. Yes. Na parang everyday na nangyayari. Kasi the more na you think na nakakatakot siya, mas malaki yung effect eh. Kaya don't panic, number one. Actually, isa yan sa tinuturo ko sa mga parents.
wag natin gagawing panakot sa mga bata. Yes. Yung multo, may mumu dyan. May ano. Yes. Kasi nag-instill tayo ng fear sa kanila and lalo na nilang hindi parang pinipilit na alamin pa kung ano talaga yung mga ganito. Kasi actually wala namang dapat ikatakot eh. Proper understanding lang. Matatakot tayo kapag demonic entity. Yes. Pero pag multo lang or ano lang, Yung pag mga Hayaan na lang. incubus, hayaan succubus nyo na yun, lang. katakot, no? Ayun, no? Yun Yun, yung mga nakakatakot. nakakatakot na kailangan talaga ng Yung mga ganun, tulong. kailangan ng deliverance prayer na tinatawag ng mga Yes. exorcist priest. Okay po, ayun. Minsan lang annoying kasi may mga multong tumatago sa pader habang naliligo ka, di ba? Minsan may ganun-ganun. Pero kung hindi naman harmful, Hayaan pwede na mo po. naman i-disregard na lang. Pray ka na lang siguro. Tama, Lagi ka pray. mag-pray. Gaano po kahalaga ang dasal? Importante kasi unang-una, binibigyan tayo ng lakas ng loob. Binibigyan tayo ng tapang para hindi tayo matakot kasi may protection tayo. Safe din tayo sa mga attacks kasi ang prayer is one way to activate yung shield na tinasabi ko kanina, yung protection. Ako personally, prayer ang isa sa way ko to create shield. So, yun, importante kasi meron ka ring guide. May guidance ka sa Holy Spirit, sa Diyos mo. Merong nakabantay sa'yo para hindi ka mapano. Yun yung importante doon. We encourage din yung mga nakaka-experience ng paranormal experiences na lumapit din naman sa mga doktor. Hindi naman kasi ibig sabihin niya nasisiraan ka ng ulo. Kasi Tama. we do believe kami mismo, kamuntikan na rin kaming malibel na ganun, And di ba? nakatulong sa amin yung Nakatulong. mga At professionals nakasurvive din. kayo. Nakasurvive Yes. po. Yes, palakpakan natin si Sir Tio and Ma'am Gabriel. Maraming salamat po. Dami pa namin gustong salamat. malaman, pero talagang wala na po tayong oras. Hindi na rin tayo mag-executive whisper. Natakot ako executive whisper sila. Wag na lang. Oo. Palakpakan na lang natin ulit. May kasama pa, Jack. Thank you so much po. Ang dami namin Madam Cha. natutunan. Opo, thank you po sa inyo. Napaka madamdamin. Insightful. In- Ikaw, ang dami. Nakaka-trigger to. Layo Oh, nyo na baka to. nilalamig na yan. Anyways, ito na po ang ating batas for the week. Ang totoong multo, law. Tunay na mahiwaga ang mundo, kaya hayaan mo na ang mga multo. Mas bantayan mo ang buhay na katabi mo. Baka nakawin niya ang bag mo. Okay! Once again, maraming salamat po sa papapaunlak niyo po sa aming Sampina. Thank you po. Grabe, ang layo pa ng pinanggalingan nila, Ma'am Sir. Thank you so much. Mga kayulol, maraming salamat din sa inyong panonood at pakikinig sa amin. Lagi ninyong tandaan, deserve mong tumawa. Deserve mong sumaya. Kaya mag-subscribe na sa Yulol dahil dito ang hatid namin sa inyo. More tawa, more saya! Hearing adjourned. See you next Saturday. Yay! Thank you. Ito po yung Facebook niyo. Para i-follow. Paranormal